Pilipinas, perlas ng silangan, isang bansang binubuo ng 7,107 isla sa hilagang kanluran ng Asya na nahahati sa 3 malalaking pulo, Luzon, Visayas at Mindanao, at ang pangunahing lungsod ay Maynila. Isang bansang may populasyong 72 milyon, kaya't siya ang ika-7 may pinakamalaking populasyon sa Asya at ika-12 sa buong mundo. Idagdag pa rito ang 12 milyong Pilipino na nasa ibang bansa. Isang bansang natamo ang kalayaan mula sa mga dayuhang lumupig sa kanya. Maraming dayuhan ang dumating sa bansa. Ang mga Negrito, Malay, at Hindu. Sila ang nagpasimula ng pamunuan ng mga Datu, Raha, Sultan at Lakan. Ang mga Inchik na nagturo ng pangangalakal. Ang pagdating ni Ferdinand Magellan ang simula ng pagsakop ng Espanya sa bansa na lumagi ng higit sa 300 taon. Pagkakaisang politikal at edukasyon ang ilan sa naging kontribusyon nila sa bansa. Dumating din ang mga Amerikano na nagwakas sa pananakop ng Espanyol. Muli silang nagbalik upang tubusin ang kalayaan ng bansa mula sa mga Hapon. Hapon na nagtangkang agawin ng bansa sa pamamagitan ng dahas. Dala nila ang galit at sila ay naghasik ng kasamaan sa mga ninuno at pangapi sa inang bayan. Sa kabila ng pang-aapi ng mga dayuhan, may mga bayaning nag-aklas at lumaban sa pamamagitan ng armas at pluma. Isa na si Gabriela Silang, ang unang Pilipinang namuno ng himagsikan. Matapos ang pagkamatay ng kanyang esposong si Diego Silang, siya na ang humalili rito. Sa bulubundukin ng Abra, doon siya naglagay ng himpilan kung saan niya tinipon ng pangkat upang labanan ang mga Espanyol. Siya ay hinuli kasama ng kanyang tiyuhin at nahatulan ng bitay na isinagawa sa Vigan Plaza sa Ilocos. Ang 3 paring martir na kilala sa tawag na Gomburza. Sila ay sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Ang 3 paring naaskusahan ng sedisyon at nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng bitay na isinagawa noong ika-17 ng Pebrero 1872 sa Bagong Bayan. Si Marcelo H. Del Pilar, ang kasama ni Rizal at Mariano Ponce, na namuno ng propaganda movement. Siya ang pangunahing manunulat ng La Solidaridad. Sino ang hindi makakakilala sa ating pambansang bayaning si Jose Rizal? Siya ang lumaban sa mga Espanyol sa pamamagitan ng matahimik na paraan, ang pluma. Hindi lang siya isang mahusay na doktor, isa rin siyang iskultor, pintor, at dalubhasang manunulat. Ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ang mga pangunahing nobelang kanyang sinulat upang ilarawan sa kapwa niyang Pilipino ang pang-aapi at pagmamalabis ng mga dayuhang Espanyol, lalo na ng mga pari. Siya ang bumuo ng La Liga Filipina, isang pangkat sipiko na nagbigay daan sa katipunan. Siya ay napagkamala ng mga Espanyol na bumuo ng katipunan, bagamat hindi siya sang-ayon sa agresibong pag-aklas. Nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad sa Bagong Bayan noong 1876. Sigat Andres Bonifacio. Siya ang bumuo ng lihim na pangkat ng Katipuneros na nag-aklas laban sa mga Espanyol.
ang katipunan na nagpasimula sa Philippine Revolution noong taong 1876. Bagamat siya ay hindi nakatapos ng pag-aaral, dahil sa taglay niyang talino, siya ang naging pinuno ng samahan at ulo sa likod ng mga pag-aaklas laban sa mga Espanyol. Si General Emilio Aguinaldo ang naging instrumento sa pagkakaroon ng kalayaan mula sa mga Espanyol at tumanggi sa mga pananakop ng mga Amerikano. Sa edad na 28, siya ay naging Pangulo ng Bansa, ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at ang tanging presidenteng nabuhay ng matagal matapos ang kanyang pamumuno. Ilan lamang ang mga bayaning ito sa nagsilbing saklay upang matamasang muli ng inang bayan ng kalayaang niluray, tinapakan, nilapastang at pinagkait ng mga dayuhan. Bagamat ang bansang Pilipinas ay maliit kung ihahambing sa mga karatig na bansa, hindi pa huhuli ang Pilipinas sa likas na yaman at talino, lalo na sa yamang manggagawa na nagbubuhat sa kanyang mamamayan. May mga guro na nagbibigay ng edukasyon sa ating mga kabataan. Mga pari at madre na naglalaganap ng pagpapahalagang moral at relihiyon. Ang doktor at nurse na nangangalaga sa mga may sakit at sumasagip ng buhay. May mga abogado, militar at pulis na nangangalaga sa katahimikan ng bansa at nangangalaga sa karapatan ng mamamayan. Mga magsasaka at mangingisda. Sila po nagbibigay ng laman ng ating tiyan. Mga OFW na lumabas ng bansa na bukod sa nakatutulong ng malaki sa ekonomiya ng bansa ay naghahanap buhay upang mabigyan ng marangal na pamumuhay ang kani-kanilang mga pamilya at mga kabataan na siyang pag-asa ng bayan. Ang lahat po ay inaanyayahang tumigil at tumayo para sa ating pambansang awit bilang parangal sa ating bandila.